yung mami ko, hindi po siya naanib. Siyempre, meron pong tensions kasi ever since na bautisman po yung daddy ko po, sinisiraan po yung iglesia. Pinagpili po ng nanay ko po yung daddy ko kung siya or yung iglesia. Which ultimately po, ang pinili po ng daddy ko po is yung iglesia. Came to a point na pinalis na po yung daddy ko po sa bahay. Sasabi ko po na-depress po ako eh. Na-apektuhan din po yung grades ko po sa school. Bagsak po ako sa lahat ng subjects. Napansin din po yun ng teachers. Kinausap po nila ako. Tapos yun nga po, nalaman po nila na meron po palang nangyayari sa personal life ko po na divorce. In-undergo po ako ng counseling po sa school. Siguro mga 2 times a week. Ini-interview po nila ako kung ano po nangyayari. And that continued po for that whole school year. Whether it be sa bahay or sa school, wala po ako kung naging comfort. Na nabanggit ko nga po sa daddy ko po na I don't want to live anymore. Dinala po niya ako sa lokal. Isa po akong bully. Palagi po yung solution. Sige, suntukan tayo. Hey! What? I've been looking for you. You wanna fight? I don't wanna fight! Rafael, what are you doing? Come with me. Ever since then, dinadala po ako ng daddy ko po sa mga pagkakatipon po ng mga KNC. Dinadala po niya ako sa lokal. Nakakasama ko na po yung mga kapatid at young age. Yung mami ko, hindi po siya naanib. Siyempre, meron pong tensions kasi ever since na bautisman po yung daddy ko po, sinisiraan po yung iglesia. Pinagpili po ng nanay ko po yung daddy ko kung siya or yung iglesia. Which ultimately po, ang pinili po ng daddy ko po is yung iglesia. Came to a point na pinalis na po yung daddy ko po sa bahay. Sasabi ko po na-depress po ako eh. Na-apektuhan din po yung grades ko po sa school. Bagsak po ako sa lahat ng subjects. Napansin din po yun ng teachers. Kinausap po nila ako. Tapos yun nga po, nalaman po nila na meron po palang nangyayari sa personal life ko po na divorce. In-undergo po ako ng counseling po sa school. Siguro mga 2 times a week. Ini-interview po nila ako kung ano po nangyayari. And that continued po for that whole school year. Whether it be sa bahay or sa school, wala po ako kung naging comfort. Na nabanggit ko nga po sa daddy ko po na I don't want to live anymore. Dinala po niya ako sa lokal. Sa lahat po ng mga pagkakatipon, ng mga KNC at maging sa katandaan, dinadala po niya ako. At kung meron pong mga get-together po yung mga KNC, kung meron din pong mga TK practice, hinahatid sundo po niya ako. Mas naging involved po ako sa iglesia. Wala po akong nakitang comfort sa school. Wala din po akong nakitang comfort sa bahay. Pero awa tulong po ng Diyos, meron po akong nakitang comfort na kasama po yung mga kapatid, na dumadalo, at kasama ko po yung mga KNC. Naging preoccupied po ako doon po sa pagganap po ng tungkulin. Pero during that time po, meron po akong parang tanim na galit sa mama ko po. Kasi yun nga po, pinagpili po niya yung daddy ko po, if iglesia or siya. So sinisi ko po siya. Meron po akong galit sa kanya. Tuwing na makikita ko po siya, palagi ko pong sinisigawan. Tapos nasabi ko din po sa kanya na I hate you! I wish you were dead! Naging turning point po. May isang pasalamat.
nandun po ako sa kasama po ng mga katandaan. Nakikinig po sa consultation. Meron pong nagtanong kay Brad Ellie. Naalala ko po word for word yung sagot po ni Brad Ellie dun po sa kapatid. Sabi po ni Brad Ellie, kaya kahit napakasama ng magulang, dapat ang anak marunong tumanaw ng utang na loob. ano po naging impactful po yun sa akin Na-realize ko po na mali po pala yung ginagawa ko. Nagkaroon po ako ng guilty feeling. Yun po, up until today, sinisikap ko po na makabawi po sa mom ko po sa lahat ng mga mali na ginawa ko po sa kanya. Although hindi po siya naanib, dinadalo ko po siya after po ng school ko po. Dinadalan ko po siya ng flowers pag mga birthday po niya para to show yung appreciation ko po sa kanya na kahit po walang salita, kahit po sa pamamagitan ng gawa, may pakita ko din po yung aral na natutunan ko po sa loob ng iglesia. Nabautisman po ako noong September 13, 2014 at nakakapagpatuloy po kami ng daddy ko po sa aming pagdalo at sa aming paglilingkod sa Diyos. Awa tulong po ng Diyos, nabigyan po ako ng tungkulin bilang MCGI Kid Servant at nabigyan po ng pagkakataon upang makapaglingkod po sa mga kapatid bilang Assistant Group Servant po sa aming lokal at nakakabahagi po sa MCGI Productions at sa production team. Mga kapatid, napakahalaga po ng involvement at support ng magulang sa anak sa pag-akay sa iglesia. At first hand ko po yun na-experience. Kung meron man po tayong mga problema sa buhay, hindi po solusyon yung tumigil na po sa pagdalo, tumigil po sa pagganap po ng tungkulin, hindi po. Kundi yung solusyon, mas lalo po nating ilapit ang ating sarili sa Diyos. Huwag po nating pabayaan yung mga pagkakatipon po natin. Mas maging masigla po tayo sa ating pagtupad ng tungkulin. At kaipalad po natin, mga kapatid, na meron po tayong mga magulang sa Panginoon. Milyong salamat po sa Diyos. Ako po si Brad Rafael Puzon at ito po ang istorya ng aking pananampalataya.